Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, October 15, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Balitang A to Z Exclusive. Mga kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings. Nabuhayan ng loob na mapapanagot ang mga nasa likod ng madugong war on drugs. Ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kasi kung hindi po siya umupo, hindi po nangyari yun eh. Barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, sinadya umanong banggain ng Chinese militia vessel. 17 dayuhang sangkot umano sa online love scam. Timbog sa raid ng NBI sa Makati City. Artificial intelligence, buzzword sa ongoing digital conference. Banta nga ba sa hanap buhay ng mga Pinoy? Disney on Ice live, muling mapapanood sa Pilipinas. At sa showbiz, ARMYs mag-ready na. Jin ng BTS maglalabas ng bagong solo album. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Nabuhayan ng loob ang mga kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings na mapapanagot ang mga nasa likod ng madugong war on drugs. Dahil sa mga nabunyag sa pagdinig sa Kongreso, naniniwala ang abogado ng mga biktima na magiging mas matibay ang kaso laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating mga PNP Chief Bato de la Rosa at Oscar Albayalde. May balitang A to Z exclusive, si Kim Salinas. Masakit bilang magulang magdibing ng anak. Masakit, pero pinipilit kayanin. 5 taon na ang lumipas pero masakit pa rin para kay Aling Dalia na madamay at masawi ang kanyang anak sa isang bypass operation noong taong 2019 sa kasagsagan ng madugong war on drugs ng Administrasyong Duterte. Sa edad na 26, nadatnan na lamang niya ang kanyang anak sa punerarya. Nagtatrabaho po siya. Actually, tapos po siya ng pag-aaral. Hindi po siya yung typical na tambay. Wala kaibigan lang. Yun lang naman ang bahay, trabaho, bahay. Si Nanay Lori naman na namatayan ng panganay at bunsong anak. Aminado siyang gumagamit ng illegal na droga ang kanyang 2 anak pero sumailalim na raw ito umano sa barangay drug rehabilitation. Sobra pa kaming hirap dahil 4 yung naiwan na mga anak. Kaya siyempre wala naman ibang mag-aaruga or magsusuporta kundi ako lang. Isa lamang ani ang kanilang sinisisi kung bakit marami ang naghihinagpis ng mga pamilya. Ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kasi kung hindi po siya umupo at hindi niya dinala yung programa niya sa Davao, hindi po nangyari yun eh. Ayon sa abogado ng pamilya ng mga biktima na si Cristina Conti, malaking bagay ang mga nabunyag sa pagdinig sa Kamara kung saan idinitalya ang mga tunay na responsable sa mga nawalang buhay sa war on drugs. Walang ibang mas sambit na pangalan yung mga biktima kundi Duterte. Hindi mangyayari lahat to kung wala si Duterte, kung hindi siya naging presidente, kung hindi niya ginawa to. Siya ang nangunguna bilang, kumbaga, persons of interest. Nandyan yung iba pa niyang mga kasamahan, katulad ni Senator Bato de la Rosa, Oscar Albayalde, at iba pa. Umaasa si Conti na simula na ito ng pagkamit ng hustisya para sa mga biktima. Malaking bahagi yon dahil kakabunot ng tinik, yun nga yung sabi namin eh, dahil nailagay sa public record kung anong nangyari sa kaanak nila. At kung akala ng iba parang walang patutunguhan, malay natin. Ani ni Conti, pinalalakas na ngayon ng legal team ang kasong isasampa sa International Criminal Court kabilang ang Crimes Against Humanity. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Mula sa malawakang scam farms,
Lumipat na ang operasyon ng mga iligal na pogo patungo sa mga residential area ayon sa National Bureau of Investigation. Ito'y matapos maaresto ang 17 dayuhang sangkot sa love scam sa isang gusali sa Makati City. Ang balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Timbog sa isinagawang raid ng NBI Cybercrime Division nitong Biyernes ang 17 banyaga sa Tejeros, Makati City. Sa video na isinapubliko ng NBI, kita ang pagsalakay ng otoridad sa isang gusali na sinasabing pinamumugaran ng mga foreign online scammers. Arestado ang 15 Chinese, isang Taiwanese at isang Malaysian na itunuturong leader ng sindikato. Love scam o romance scam ang taktika ng mga scammers para manghack at mabiktima online ang kanilang mga kapwa dayuhan. And then pag nahook na yung victim, mag-i-engage na sila ngayon sa investment proposal. And then from there, may sinesend sila mga link dito. At alam naman natin ito, medyo, when we say link, meron tayong tinatawag na clickbait. At the moment na naklik ito ng biktima, then it will creep out to their system and then siphoning their sensitive data. Kasama rin umano sa modus ang pagbili ng mga bank information ng mga biktima mula sa kapwa hackers. Pag nahook na yung victim, in the form of crypto investment, ino-offer din nila, promising, huge proceeds. And then the moment mag-invest ngayon yung ating mga biktima, at naibigay na nila yung kanilang pera, then that's the time mag-abscond ngayon yung ating mga perpetrator. Kumbinsido si NBI Director Jaime Santiago na naaalarma na sa total pogo ban ang mga pogo syndicates, kaya't naglipatan na sila ng operasyon sa mas maliliit na grupo sa loob ng residential units para makaiwas sa atensyon. Yung malalaking pogo, nag-group sila into a smaller group. Ayan na nga, nag-o-occupy ng residential units, apartments, no? Para hindi mahalata na pogo na yun pa rin. Tuloy pa rin sila sa kanilang scamming activities in a smaller group. Konektado umano sa malawakang iligal na operasyon ng pogo ang mga naaresto. To avoid detection and trail from law enforcement agency, hiwa-hiwalay yung kanilang department. Merong financial department na nasa ibang lugar, may communication department na nasa ibang lugar, meron namang administrative department na nasa ibang lugar. Ginagawa nila ito to ensure na kahit mabust yung kanilang cell na isa, at least continuous pa rin yung operation ng iba. Patuloy ang investigasyon at pakikipag-ugnayan ng NBI sa Bureau of Immigration tungkol sa visa status ng mga suspect na kakasuhan ng paglabag sa Anti-Financial Account Scamming Act at Cybercrime Prevention Act. Tinutugis na rin ang Finance Department ng sindikato ng online love scammers. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Kaugnay niyan, tinutugis na ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang mahigit 100 iligal na pogo units na nagkalat sa Luzon, Visayas at Mindanao matapos magkawatak-watak ang malakihang operasyon sa mas maliliit na unit. Binabantayan din ng komisyon ang posibleng suporta ng ilang Chinese at Malaysian nationals sa naturang illegal gambling activities. Hinihimok ng PAOK ang mga may-ari ng real estate na iulat sa otoridad ang mga kahina-hinalang pogo activities sa kanilang lugar. Kasi yung dating malalaki na daan-daan, libo-libo yung mga empleyado, nag-disintegrate sila into smaller units, kaya mas lalo silang dumami. Well, ang hamon talaga is napakarami hong mga nag-underground. So, there are a good number of them and we're having difficulty catching up. Papasalamat lamang po kami na mayroong mga tumutulong sa atin ng mga LGUs, at saka mga tumutulong na mga ibang ahensya ng executive branch.
Pinasalamatan ni Senator Joel Villanueva si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ang Pangulo ng United Arab Emirates na si Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan dahil sa pagbibigay ng pardon sa 143 na Pilipino na nakagawa ng paglabag sa batas sa kanilang bansa. Ayon kay Villanueva, dapat maaksyonan at patuloy na mabigyan ng legal na suporta ang mga kababayan sa ibang bansa na nahaharap sa mga kaso. Iginiit din ng mambabatas na naghain na sila ng Senate Bill No. 1448 na layong palawakin ang paggamit ng legal assistance funds. Samantala, una ng pinasalamatan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang UAE President sa humanitarian aid na ipinagkaloob sa Pilipinas sa mga nagdaang bagyo at kalamidad sa bansa. Bilang principal author at sponsor po ng Department of Migrant Workers Act, tayo po ay patuloy na nag-a-advocate na mag-provide ng best legal support for our kababayans who are facing cases sa ibang bansa. Sinadya umanong banggain ng isang Chinese maritime militia vessel ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na BRP Datu Cabaylo habang nagpapatrolya malapit sa Pag-asa Island. Ayon sa BFAR, October 11 nang mangyari ang insidente kung saan nagtamo ng bahagyang pinsala ang barko ng Pilipinas matapos nga itong banggain sa bandang harap at kanan bahagi ng barko dahilan para mayupi ito. Dagdag na ahensya, bago ang banggaan, hinarangan ng Chinese vessel ang daraanan ng BRP Datu Cabaylo pero nagpatuloy pa rin ang BFAR sa kanilang maritime patrol mission. Parehong nakumpleto ng BRP Datu Cabaylo at BRP Datu Sanday ang kanilang misyon at ligtas ng daong sa Pag-asa Sheltered Port. Samantala, mas pinalakas at mas pinalawak ang taunang bilateral exercises ng Philippines at US Marine dahil sa pagdami ng kalahok na bansa na nais paigtingin ang seguridad sa rehiyon. Tinawag na kamandag ang exercise na ito kung saan 3 bagong observer na bansa ang sumali, kabilang dyan ang France, Thailand at Indonesia. Bukod pa rito sa mga dati ng partners na Australia, UK, Japan at South Korea. Mula October 15 hanggang 25, isasagawa ang drill sa Batanes, Northern Luzon, Central Luzon at Palawan. Tampok ang Combined Arms Live Fire, Disaster Relief Demos at Amphibious Assault. Pero giit ng US Marine, hindi ito nakatutok sa anumang partikular na banta, kundi para palakasin ang kooperasyon sa rehiyon. This is particularly important as we face both traditional and non-traditional threats in the region, from potential armed conflicts to natural disasters. Mga ka-A to Z, medyo maselan pong balita. Nagsasagawa na ng investigasyon ng Pasig City LGU Department of Education at maging opisyal ng pamahalaan matapos ang isang insidente ng bullying na umagaw ng atensyon sa social media. Sa video na nag-viral online, makikita ang tila pang-aaway at panlalamang ng isang estudyante sa isa pa habang pinalilibutan ng mga estudyante na pawang lahat mga lalaki. Pinaluhod ang estudyante at pinagsasampal na may kasama pang isang suntok sa mukha. Sa Facebook post, sinabi ng nanay ng biktima na inaasikaso na niya ang kaso laban sa mga estudyanteng nanakit sa kanyang anak. Dahil rito, marami ang nanawagan ng mas mahigpit na anti-bullying policy sa mga paaralan. Panawagan na mahalaga ang social-emotional learning ng mga bata para matutunan ng mga mag-aaral ang tamang pagharap sa mga hidwaan at pagiging magalang sa lahat nang hindi kinakailangang manakit o gumamit ng puwersa o dahas sa kapwa. Nasa Pilipinas ngayon si Google Labs Editorial Director Steven Johnson para sa pagbubukas ng Digital Conference 2024. Pinangunahan niya ang mga diskusyon ukol sa mga pagbabago sa digital world tulad na lang ng pagpasok ng AI at kung paano makakasabay ang mga Pilipino rito. Narito ang ating balitang A to Z. There's AI. How we deploy AI safely is entirely powered by AI. AI o Artificial Intelligence. Ito ang buzzword sa 2024 Digicon. Ano ba ito? Ano ang mga implikasyon at kukunin ba nito ang trabaho ng mga manggagawang Pilipino? Ayon kay Gemini, na by the way ay AI technology ng Google, ang artificial intelligence ay bagong teknolohiya na nagbibigay daan sa mga makina na maaaring mag-isip, mag-aral at magpasya
tulad ng isang tao. Kaya nitong intindihin ang mga impormasyong ikaw mismo ang mag-a-upload online para mapadali ang pagtatrabaho mo. Notebook LM, for instance, allows you to upload documents to Notebook LM, and once you upload those documents, the AI effectively becomes an expert. Nakikita na natin ito sa iba't ibang larangan, mula sa mga restaurant, digital media at maging sa urban planning. A great metropolis like Manila is an example of this. There's so many different variables. Traffic is only part of it, right? And so, no individual human being can possibly understand the full complexity of a city. Pero kung kaya ng teknolohiya na mag-isip parang tao, kaya ba nitong palitan ang mga tao? I don't think AI for now will really replace creativity because what AI does is look at what's available. So, but it will not be original at this point. At least I'm not an expert on AI, but that's how I've seen it so far. It's gonna just repeat to you what is already out there. Dito sa Pilipinas, hindi pa lubusang nauunawaan ng karaniwang tao ang AI technology na siyang inaasahang babago sa lahat ng larangan sa mga susunod na taon. Kaya naman binuo ng Digital Marketing Association of the Philippines ang taunang Digital Convention para hindi mapag-iwanan ang mga Pinoy. This is a great opportunity for us to learn about different trends, different insights. It's really just bringing everyone up to speed with what's happening and encourage people to explore. It's not the AI that will replace people. It's people who have embraced AI that will replace. Mahalagang matuto at makasabay sa mga bagong teknolohiya tulad ng AI. Huli, ang pinakamahalaga pa rin sa anumang industriya ay ang tao sa likod ng makina. Susunod, Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction formal nang binuksan. Delegado sa buong mundo na dumalo, umabot sa halos 6,000. At dahil sa sunod-sunod na taas presyo ng produktong diesel, transport groups nagprotesta. Taas pasahe, nakaamba sakaling walang matanggap na suporta sa gobyerno. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Formal nang binuksan ngayong Martes ang 2024 Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dinaluhan ito ng mahigit 6,000 delegado mula sa 79 na bansa. Hinimok naman ni Pangulong Marcos ang mga bansa sa rehiyon na paigtingin pa ang mga disaster prevention at response measures para mabawasan ang epekto ng mga kalamidad sa rehiyon. May balitang A to Z si Naomi Almohan. Ligtas, inklusibo at epektibong pagtugon sa mga sakuna. Yan ang mensaheng nais ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa pagbubukas ng Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction ngayong Martes. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng mas matibay na panuntunan para mapababa ang banta ng sakuna lalo na sa gitna ng lumalalang epekto ng climate change. Tinatamaan ng mahigit 20 bagyo ang Pilipinas na may naitatalang halos 500 lindol na may average na magnitude 4 kada taon. This endeavor aims to fill critical gaps in international disaster response laws, uphold the rights and dignity of affected persons, establish clearer obligations, and enhance humanitarian coordination. Hinikayat din ng Pangulo ang rehiyon na magkaisa at doblihin pa ang pagsisikap sa pagsusulong ng Sendai Framework, isang international blueprint para sa epektibong pagtugon sa mga mapaminsalang sakuna. The Asia-Pacific is not only prepared to overcome the trials of tomorrow, we are also ready to lead in disaster risk reduction and climate action. Malugod ring tinanggap ng Pangulo ang responsibilidad bilang steward of the board of the fund na iniatang ng Australia na tututok sa loss and damage na maaaring maranasan ng mga climate vulnerable countries tulad ng Pilipinas. This entails ensuring that developing countries, particularly the least developed countries, landlocked countries, and small island developing states are provided greater access to these resources to advance their policies and build disaster resilience.
Magpapatuloy ang komperensya hanggang Biyernes kung saan pag-uusapan ng mga estratehiya para palakasin pa ang disaster risk reduction sa rehiyon. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Nagkilos protesta ang transport group na Piston dahil sa ika-4 na linggong malakihang pagtaas sa presyo ng diesel. Ayon sa transport groups, kung hindi magbibigay ng fuel subsidy ang gobyerno, mapipilitan na silang isulong ang taas pasahe. Si Ace Cruz may balitang A to Z. Nagprotesta ang transport group na Piston laban sa malakihang taas presyo sa produktong petrolyo. Napupunta lang nila higit kalahating araw na pamamasada sa pambayad sa diesel. Halos 81 pesos per day yung nawawalang kita sa ating mga driver. Kaya pag tinignan natin sa loob ng 25 days ay halos 2,400 plus yung direct na nawawala na dapat ito ay ginagamit na ng ating mga driver at mga operator sa pangangailangan ng kanilang pamilya. Sa ika-4 na sunod na linggo, tumaas ang presyo ng diesel at kerosene. Ikatlong sunod na linggo naman para sa gasolina. Dahil dito, pumalo na sa higit 9 pesos ang net increase sa presyo ng gasolina, halos 7 pesos naman sa diesel. Ayon sa Department of Energy o DOE, dahil ito sa tumitinding tensyon sa Middle East pati ang energy delivery disruption sa Amerika bunsod ng Hurricane Milton. Mismong galing sa Department of Energy ay mayroong 45 days na supply tayo ng krudo at itong ginagamit natin krudo sa kasalukuyan ay mas nabili pa natin ito sa mas mababang halaga na umaabot ng 80 per barrel yung presyo sa international market. Kaya humihingi na ang ilang miyembro ng transport groups ng fuel subsidy. Subalit sa ganang akin ay ayoko magtaas ng pamasahe sapagkat ang bardel ipinapasa na natin sa mananakay. Samantalang po pwede ba tayo manghingi ng subsidy sa national government through the OTR. Pero para sa ibang grupo, baka hindi na maiwasang humirit ng dagdag pasahe. Para naman makapagpatuloy na makapagkahanap buhay ng maayos itong mga driver natin. So, wala kaming pagpipilian kundi tigiit yung fare increase. Karamihan sa transport groups may nakabinbing hirit na taas pasahe pero hindi pa ito napagbibigyan ng pamahalaan. Samantala, sa isyu pa rin ng taas pasahe, kinumpirma ng Civil Aeronautics Board o CAB na umihirit ang 3 airline companies ng daan-daang pisong taas sa airfare. Hirit ng grupong Airport Watch, tila resulta ito ng pag-takeover ng private operator na NUNAIA Infrastructure Corporation na pinamumunuan naman ng San Miguel. Gayunman, sinabi ni CAB Deputy Executive Director Attorney Maria El Benmoro, pag-aralan pa ng board ang hiling na airfare adjustment at idadaan sa public consultations. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Wala na sa bansa. Yan ang pagkukumpirma ng Bureau of Immigration sa estado ng asawa ni dating presidential spokesperson Harry Roque na si Myla Roque. Mula pa raw yan noong September 3 bago inilabas ang lookout bulletin noong September 16. Habang nasa Pilipinas pa rin naman daw si Harry Roque base sa immigration records. Matatandaang na-contempt ang mag-asawang Roque matapos hindi sumipot sa joint investigations ng Kongreso kaugnay ng illegal gambling operations. Pinatunayan ng Philippine men's football team ang galing at tibay ng Pinoy matapos masungkit ang bronze medal sa katatapos lang na 2024 Kings Cup sa Songkhla, Thailand nitong Lunes. Sa score na 3-0, pinatumba ng kupunan ng bansa ang Tajikistan sa pangunguna ni Garrett Holtman, Jefferson Tabinas at Zico Bailey. Para sa Team Philippines, isa itong great comeback mula yan sa pagkakatalo nila kontra sa Thailand nitong Biyernes lang. Ito ang unang podium finish ng bansa sa torneo at unang tagumpay ng kupunan sa ilalim ng bagong coach na si Albert Capellas. Congratulations, Team Philippines! Sa aming pagbabalik, dahil sa kabog na pasarela performance, pambato ng Pilipinas na si CJ Opiaza. Target ang top 20 spot para sa Miss Grand International Best in Swimsuit. At ready na ba this holiday season? Disney on Ice muling mapapanood ng live ngayong Disyembre. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. For sure, mas
Masaya ang ARMYs dahil may bagong solo album na ang BTS member na si Jin. Ano kaya yan? At Miss Grand Philippines, CJ Opiaza, target ang top 20 spot para sa Best in Swimsuit sa Miss Grand International. Ang balitang A to Z Showbiz mula kay Lane Garcia. ARMYs, let's celebrate! Dahil may solo album na ang BTS member na si Jin na pinamagatang Happy na ilalabas sa November 15. Exciting! Ito'y matapos i-anunsyo ng Big Hit Music sa post nila sa X, ang first ever solo album ng 31-year-old K-pop idol na kamakailan lang din ay naglabas ng solo tracks na Super Tuna at The Astronaut. Si Jin ang unang bumalik sa BTS matapos makumpleto ang mandatory military service. Inaasahan namang magre-reunite ang buong BTS sa 2025 after ng military service ng lahat ng miyembro. Samantala, umarangkada na ang botohan para sa Miss Grand International 2024 Top 20 Best in Swimsuit. Sa Facebook page ng ating pambato, ibinahagi ni Christine Julian, CJ Opiaza kung paano bumoto para sa kanyang entry. 10 kandidata ang magmumula sa fan votes, habang 10 rin ang mula sa judges. Maaaring bumoto sa Facebook at Instagram sa pamamagitan ng pag-like sa litrato ng pambatong kandidata. Bawat like, 10 points. Bawat share, 5 points. O diba? Tatagalang botohan ng hanggang October 16, 4 p.m. Thailand time. Habang gaganapin naman ang Miss Grand International 2024 Coronation Night sa October 25 sa Bangkok, Thailand. Good luck, CJ! Ihataw mo pa ang pasarela. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Good news para sa Disney fans dahil muli niyong matutunghayan ang inaabangang Disney on Ice Live. Inanunsyo nga ang good news na ito mismo ng Disney at Feld Entertainment ngayong Martes, October 15 sa isang press conference kung saan dumalo mismo sina Mickey at Minnie Mouse na bumida pa on stage. Nagbigay rin sila ng pasilip sa kanilang teaser na puno ng magical moments habang sumasayaw ang paborito nating Disney characters. Mapapanood ang Disney on Ice simula December 21 hanggang January 5, 2025 sa Mall of Asia Arena, Pasay City. Kita-kits po mga ka-A to Z. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari niyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ng ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Martes ay mula sa author at spiritual leader na si Marianne Williamson. Ang sabi niya, pinupuno ng enerhiya ang lahat ng ating ginagawa kung paano natin ito isinasagawa. Kung tayo'y balisa, magiging magulo ang ating buhay. Kung tayo'y payapa, magiging mapayapa rin ang ating buhay. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako po si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!